nagtanong at nagsabi kung bakit natin nasasabing nagkakasala yung nagbibigay ng abuloy o donasyon. At ginagamitan pa tayo ng talata na 2 Korinto 9:7 dahil ipinag-uutos po sa 2 Korinto 9:7 magbigay ang bawat isa. Ito po ang ating sasagutin. Kasi po ang nangyayari sa karamihan, basta na lang sila nagbibigay. Kumbaga, hindi na pinapansin yung ibinibigay kung sinong binibigyan nila. Basta na sila nagbibigay. Nagbigay sila, halimbawa sa isang sekta o sa isang reliyon, halimbawa sa Iglesia ni Manalo. Basta sila nagbigay. Sa kanilang pagbibigay, basta sila nagbigay, Diyos na ang hinihintay nila magbigay ng biyaya sa kanila. Yun po ang nasa isip ng karamihan. Pero, ang nangyayari po, dun sa mga nagbibigay, kung hindi nila dadagdagan yung trabaho, hindi po sila tatanggap ng biyaya. Kasi po, hindi nila pinapansin yung binibigyan. Kaya, nagkakasala po yung nagbibigay. Kasi hindi niya pinapansin yung binibigyan niya. Ito po yung dapat nating pagtuunan ng pansin. Batay sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang ginagamit po nila ay yung pong 2 Korinto 9:7. Ang babasahin po natin ngayon ay ang 2 Korinto 9:2-3. Ganito po ang ating matutunghayan para makilala natin kung sinong dapat bigyan at bakit kailangan mong magbigay. Ganito po ang ating matutunghayan, 2 Korinto 9:2-3. Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamabori tungkol sa inyo. Nasa mga taga-Macedonia na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na. At ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Datapat sinugo ko, mga kapatid, upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa mga bagay na ito, na ayon sa aking sinabi, kayo ay mga kapaghanda. Utos po ng Diyos na magbigay. 2 Korinto 9:7. Sino po ang naging halimbawa? Ang Macedonia at Akaya. Ito pong binasa ko ay 2 Korinto 9:7. Sa ibang reliyon po, pagka ito ay binabasa, ang paglalaanan po nila ay tipon sa construction. Lalo na sa Iglesia ni Manalo. Pero sino po ang paglalaanan nitong inipon ng Macedonia at Akaya? Ang babasahin ko po sa inyo ay Magandang Balita Biblia, ay 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 12-13. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay rito at kung sino nagtuturo rin. Si Apostol Pablo rin po. 2 Korinto, Kapitulo 2, ay Kapitulo 9, talatang 12-13. Pasinin po ninyo. Ikalawang Korinto. Ito po. Ang pagtulong ninyo ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi maging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay makapagpapatunay sa kanila na matagal ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil yan, magmamapuri sila sa Diyos. Ang utos ng Diyos na magbigay, ang nakalagay sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Nagawa ng Macedonia at Akaya na mag-ipon. Sino po ang bibigyan? Yung mga kapatid.
Sino po yung mga kapatid na yon na bibigyan? Kasi po sa ibang reliyon, ang paglalaanan nila, kaya sila nagbibigay ng abuloy, tipong sa construction, ano po? Paglalaanan nila. Halimbawa sa Iglesia ni Manalo. Batay na rin po sa mga pagtuturo ni Apostol Pablo, sino po ang paglalaanan? Sino po yung mga kapatid na ito na paglalaanan ng mga abuloy o mga donasyon? Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Roma, Kapitulo 15, talatang 25, 26, 27. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong ng mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Sino po ang mga kapatid na dapat bigyan ng tulong o abuloy o donasyon? Maralitang kapatid. Ano po ang ibang termino ng maralita? Dukha. Ulitin po natin. 25, 26, 27. Ngunit ngayon pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yon at talaga naman dapat nilang gawin, sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nilang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. Sa Iglesia ni Manalo po, yung pagbibigay ng abuloy, kapilya ang ibibigay. Dito po, ang ibibigay mo pang material na bagay. Kanino ibibigay yung pang material na bagay? Doon sa mga mahihirap. Ang mga mahihirap o mga duka, silang dapat bigyan ng abuloy o donasyon. Sa inyong reliyon, hindi lamang po yung mga ministro ninyo, kundi mag-i-invest pa sila katulad ng kapilya. Ang paglalaanan tipo sa construction. Bakit kailangan pong bigyan ng mga mahihirap na pang-material na bagay? Ganito po ang ating matutunghayan, batay na rin sa pagtuturo ni Apostol Pablo, Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 12, 13, 14, magandang balita Biblia po. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon pareho kayong nakatulong sa isa't isa. At naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan, ang nagtipon ng marami, hindi lumabis. Ang nagtipon ng kaunti, hindi namang kinulang. Sino po ang bibigyan ng abuloy o donasyon? Mga mahihirap. Sa inyong sekta o reliyon, sino po ang bibigyan ninyo ng mga abuloy? Mga walang karapatan magtrabaho. Ano po ang ibibigay ninyo dun sa mga walang karapatan magtrabaho? Pagkain, bahay, kotse, eroplano, helicopter, bahay sa Fort Gaspar, magagarang opisina. Kung tawagin po nila tipong sa construction. Pero pagdating sa Biblia, ang tutulungan yung mga mahihirap, mga duka. Hindi naman po habang buhay yung duka, tutulungan mo. Tinutulungan mo lang siya para makahangat sa buhay. Walang pagkakaiba dun sa isang matalinong tao. Isang matalinong tao ang dapat ibigay, imbes na isda, ay gamit sa pangingisda. Kasi po, kapag ang isang tao, binibigyan mo siya ng isda, pagkatapos niyang kinain yung isda, manghihingi uli. Pero kung binigyan mo siya ng gamit sa pangingisda,
para yung lakas niya magamit niya. Kumbaga, mangingisda. Hinalimbawa po. Kaya tutulungan mo siyang makahangat sa buhay. Bukas makalawa na ikaw nagbibigay, hindi mo naman masasabing, kumbaga, parang gulong. Hindi mo naman masasabing habang buhay o habang nabubuhay ka, hindi ka maghihirap. Kung ikaw naman ang maghihirap, ikaw nagbibigay, bibigyan ka ngayon ng mga tinulungan, kumbaga, give and take. Magkakaroon kayo ng pantay-pantay na pamumuhay. Yun ang dahilan kung bakit ka nagbibigay ng kabuloy. Sa inyong reliyon. Kasi po marami kasi sa atin. Nagbigay sila, kung minsan sinasabi na para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Yung mga ministro ninyo, hindi nila itinuturo ito Katulad ng Roma, Kapitulo 15, talatang 25, 26, 27. Ikalawang Korinto 8, 12, 13, hindi po nila itinuturo. Saan mababasa na yung inipon ng Macedon at Akaya ay nagamit sa pagtatayo ng kapilya? Wala. Kaya pagka nakikipagtanungan ako, saan mababasa sa Biblia na yung inipon ng Macedon at Akaya ay nagamit sa pagtatayo ng kapilya? Wala. Bakit? Ganun ang tanong natin. Kasi ang motibo ni Manalo, namulot siya ng talata, ikalawang Korinto 9, 2, 3. Ang motibo niya tipon sa construction ano po yung construction na tinatawag? Kapilya. Pagkatapos babasahan ka pa ng Agay 1:8 hanggang 9 o Agay 1:8. Paano ka? Yun po ang tamang pagtuturo kung bakit ka nagbibigay ng kabuloy. Halimbawa, meron kayong, kung matalino yung mga tao, kung matalino, ipinakikilala ko po sa inyo, dapat gamit sa pangingisda ang ibibigay ninyo. Bakit po itong kasabihang ito hindi pwedeng i-apply sa mga tagapagturo ng reliyon o sekta? Yung gamit sa pangingisda ang dapat ibigay, hindi po isda. Bakit patuloy kayo nagbibigay? Halimbawa, si Manalo, binigyan mo na siya ng negosyo o puhunan. Bakit nangihingi pa rin? Bakit nagbibigay ka pa rin? Sinong pinagninegosyohan niya? Ikaw na nagbibigay. Sinong iginigisa niya? Ikaw pa rin ang nagbibigay. Lantaran ka ng dinadaya. Kaya ikaw nagkakasala ka. Bakit? Ikaw mismo ang nagbibigay dahilan kung bakit ka naloloko o nadadaya. Sino nagdadaya sa iyo? Yung binibigyan mo. Bakit? Kinukonsinti mo Dapat man, sana yung si Manalo, namumuhunan na. Yung mga ministro niya, pati asawa ng mga ministro, o magtrabaho kayo. Para hindi kayo umasa sa tulong. Pwede namin kayong gawing tagalinis ng banyo o taga-sign ng sapatos o pwede kayong maging security. Imbes na kukuha ako sa gobyerno kasi sa gobyerno libre. Kayo na lang. Alam niyo po, hindi kasi nagiging issue Kaya yung mga taong nagbibigay, nagkakasala. Walang pagkakaiba sa isang nanglilimos. Nanglilimos. Ikaw na matalino na nagbibigay ng limos. Kapag ka ang isang nanglilimos, kasi kaya po nanglilimos kaya bibigyan mo yung limos, kung minsan yung nanglilimos, yung totoong nanglilimos gunit-gunit, marumi, gusgusin kung tingnan. Kaya mahahabag ka talaga. Dahil gusgusin, marumi, yung taong nangihingi, kung tawagin nila taong grasa. Kapag ka natuklasan mo yung taong grasa,
Pagkatapos niyang manlimos, meron siyang kotse, meron siyang bahay. Natuklasan mo ikaw kaya na tao na magbibigay ka pa kaya? Hindi na. Kung matalino ka, kung pag-aaralan mo mabuti. Pero kung binabaliwalain mo yung pagbibigay, kahit na matuklasan mo meron ng kotse, meron ng bahay, kumbaga ginagamit lang niya yung panglinimos para magkaroon siya ng pera, para kumain, para yumaman, inutil lang. Kumbaga nagkakasala. Gagamitin natin ang sekta ng reliyon. Yung mga nanglilimos na gamit ang sekta o gamit ang reliyon, naka-Amerikana, naka-barong. Nanlilimos lang. Bibigyan mo siya ng limos. Ngayon nakikita mo niya yung nanglilimos na nagkukutis babae. Nagkukutis babae. Hipuhin mo, hipong babae. Bakit? Walang karapatan ng trabaho. May kotse, dahil sa bigay mo. May bahay, dahil sa bigay mo. Lalo ka pang, kasi po ipinagmamalaki nila ng kanilang reliyon mayaman Sino nagtatamasa ng yaman ng inyong reliyon? Meron pong eroplano. Meron ng pong bahay sa Fort Spot, 1 billion. Merong helicopter. Araw-araw nakikita mo naka-Amerikana. Binibigyan mo lang ng limos. Ngayon nakikita mo na. Magbibigay ka pa rin ba? Kaya nagkakasala yung nagbibigay. Kasi kinukonsinti ninyo. Hindi mga tagapagturo po sila ng ibang paturuan mo ng talata ng Biblia. Halimbawa, geto po. Paturuan mo ng talata ng Biblia. Ikalawang Tesalonica. Ito po, bibigyan ko kayo ng talata. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9. Bakit hindi po nila binabasa po? Ito. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nayang magtrabaho ng kami nariyan pa. Ang tunay na tagapagturo, nagtatrabaho. Hindi po niya sinasang, baka ang pinakatungkulin po namin pag may ministro. Kurso pa nga po ito. Hindi ka pwedeng maging ministro o hindi ka pwedeng mag-aral sa pagka-ministro kung wala kang ibabayad. Magbabayad ka. Kasi po, university po ito Pero umaasa ka sa tulong. Bakit? Wala kang karapatan magtrabaho. Naalala ko po Ang pagbiministro nyo, kukunin nyo sa isang eskwelahan. University. Pero hindi ipinakikilala ng inyong university na meron palang mga taong tuturuan nila na hindi sila magtatrabaho. Ibig sabihin, isang kurso na hindi magtatrabaho. Aasa sila sa tulong. Walang magsasabi niya. Pero nangyayari. Meron pong kurso sa aming university. Pagkatapos po nilang mag-aral, wala silang karapatan magtrabaho. Ito po yung pinakakurso. Unik. Bachelor Evangelical Ministry. Aasa po sila sa abuloy. O kung tawagin nila tulong o limos. Pero isang kurso. Kaya ngayon lang ako nakakita na. Halimbawa, sa isang eskwelahan po kasi, kaya ka mag-aaral sa isang eskwelahan. Para pagdating ng ikaw ay makatapos, magtatrabaho ka. Ito, mag-aaral ka sa isang university, hindi ka magtatrabaho. Di ang pinakatungkulin po nila mangaral magturo Tuturo ba nila mga talatang ito? Subukan ninyo ang inyong mga ministro kung magagawa nilang ituro. 7, 8, 9 ang nadis. Alam niyo po kaya ako naghahanap sa mga ministro ni Manalo. Ako, nababasa ako. Makasulat. Pero hindi po nila tayo tatanggapin kahit nababasa natin. Bakit? Hindi tayo pinikilalang ministro. Ngayon, maghanap po kayo sa mga kinikilala nilang ministro na magbasa lang. Babasahin lang nila. Di po ba ang pinakatungkulin nila mangaral? Kaya meron na siyang kotse. Meron siyang pagkain. Hindi na siya maghahanap ng pagkain. Bibigyan na siya. Meron siyang kotse. Meron siyang bahay.
meron siyang aeroplano, meron siyang helicopter, meron siyang bahay sa Forbes, meron siyang magkaroon ng opisina. Ano pang kulang para magturo siya ng Ebanghelyo? Ano pang ibibigay mo para magturo siya ng Ebanghelyo? Kaya bago niyo po sabihin sa akin na ang pinakatungkulin po nila mangaral eh. Kasi pinapatay po natin yung 90% ng mga taong nakakausap ko. Kaya daw po sila binibigyan ng abuloy o donasyon o ng limos. Eh dahil ang pinakatungkulin nila mangaral eh. O magpapanggap sila na waring ministro ng katwiran. Mamimili lang sila ng mga talata na kanilang ituturo para gamitin, para gamitin ng Biblia para magkaroon ng yaman, magkaroon po ng pagkain. Gagamitin nila sa religion. Babasahin ko po sa inyo 7, 8, 9. Bakit hindi po binabasa sa iba't ibang religion ito? Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito. Hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Ulitin ko po yung web yan. Ginawa namin ito. Hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami. Itong tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang mga tao nagbibigay ng abuloy. Ang binibigyan nila ng abuloy yung walang karapatan magtrabaho. Kapag ka walang karapatan magtrabaho, aasa siya sa tulong na tinatawag. O aasa siya sa mga limos ng mga kanin. Yung umaasa sa limos, nagkukutis babae. Hindi na niya hahanapin ang kanyang pagkain, ibibigay na. Magkaasawa yan. Pati yung asawa, bawal magtrabaho. Halimbawa, sa iglesia mo na. Bibigyan mo ng kotse. Bibigyan mo ng... Ano ba bang kulang para ituro nila ito? Kaya bago po kayong mga tuwiran, kilalanin ninyo yung mga tagapagturo ninyo. Masasabi mo bang tagapagturo sila ng Ebanghelyo? Kung ang mga talatang ito itinatago nila. Kung tutuusin po, kung matalino po yung mga nagbibigay. Kung matalino yung nagbibigay, ang bibigyan nila yung mahihirap. Hindi po yung tagapagturo. Dahil ang tunay na tagapagturo, hindi po umaasa sa tulong. Nagtatrabaho. Kaya yung nagbibigay, nagkakasala dahil kinukonsyente nila yung binibigyan nila. Kasi po yung mga nagbibigay, sila mismo nagsasabing mayaman nila ang kanilang reliyon. Sila mismo. Mayaman na ba ang inyong reliyon o sekta? O, sila nagtatamasa ng yaman. Pagkatapos ikaw naghihirap. Halimbawa sa Iglesia ni Manalo, nagkaroon po sila ng rally. Pinagsalita nila si Marcoleta. Kailan nangyari po ito? January 2025. Ang naghihirap daw na mga Pilipino ay 65%. Eh paano pong hindi sila maghihirap? Wala bang kasamang Iglesia ni Manalo? Kasi po sa Iglesia ni Manalo, mukha nga lang hindi naghihirap. Talaga kung pumasok sila sa kapilya, nakabihis talaga. Mukha lang. Pero pagka sinuri mo yung buhay o yung lifestyle ng mga nagbibigay, eh naghihirap. Eh bakit naghihirap? Eh pinakakain po nila, pinayayaman nila yung mga walang karapatan magtrabaho. Kung tawagin nila mga pastor, mga ministro, mga tagapagturo ng reliyon. Kaya yung mga nagbibigay, bago po kayo, halimbawa, nakita mo yung ng ledibus, inalimbawa ko na
Meron na siyang eroplano, meron na siyang bahay sa Forbes Park, meron siyang helicopter, kung ano-ano. Magbibigay ka pa ba? Nakita ninyo, namumuhunan na ang inyong reliyon. Ginagamit yung voluntary contribution. Kayong mga membro, iginigisa kayo sa sariling mantika. Magbibigay ka pa ba? Kasi hindi pansin ng iba yung pagbibigay. Basta na lang sila nagbigay. Kung susuriin natin, share sa atin natin, ang bibigyan mo yung mga mahihirap. Tanong, baka ikaw dapat nang bigyan dahil mahirap ka. Bakit ka pa magbibigay? Hindi po masamang magbigay. Pero bukas makalawa naman, ikaw naman ang bibigyan. Give and take kayo. Para magkaroon ng pantay-pantay na pamumuhay. Halimbawa ko po sa inyong reliyon. Ang pagbibigay ng isang reliyon, halimbawa sa Iglesia ni Manalo, yung pong dadalo sa tinatawag na pagsamba, sila magbibigay. Yung tagapagturo ng reliyon o sekta, halimbawa yung ministro dito, magagawa ba niya magbigay? Di utos po ng Diyos magbigay ng bawat isa. Saan siya kukuha ng ibibigay? Walang karapatan magtrabaho. Anong gagawin ngayon para makapanglilang, makapandaya? Kukuha sila sa tinatawag na tulong. Saan nanggaling yung tulong? Galing po sa abuloy ng mga kaanib. Yung pong ministro rito, hindi po mananalangin sa Diyos para humingi ng biyaya. Kanino siya hihingi ng biyaya? Hindi sa Diyos, kundi sa mga miyembro. Yung mga miyembro, binabaliwala yung ibibigay nila. Naghihintay na sila. Basta't sila nagdala ng yaman o nagdala ng kinikita dito, Diyos na ang magbibigay. Kaya kung hindi po nila dadagdagan yung kanilang pagtatrabaho, hindi po kikita. Samantalang po yung nagtuturo rito, hindi naniniwala sa Diyos. Na siya hindi siya naniniwala, bibigyan siya ng Diyos. Naniniwala siya, bibigyan siya ng mga miyembro. Magkaiba po yun. Kaya dapat, turuan po yung nagtuturo dito, manalangin ka, araw at gabi. Wala ka naman trabaho Humingi ka ng biyaya sa Diyos. Kaya marami pong nagagalit. Kaya bago po kayo magbigay, kilalanin ninyo yung sitwasyon ninyo. Baka kayo na ang dapat magbigay. O kayo na ang dapat bigyan. Halimbawa, naghihirap kayo. Kaya nangyayari po sa inyong sekta, kaya naghihirap kayo, kayo pa rin ang magbibigay. Sino po yung binibigyan ninyo? Yung mga walang karapatan magtrabaho. Pinararami nyo pa, kurso pa yan. Ang pagiging walang karapatan magtrabaho po, kurso. Hindi po tayo nangiinis, kundi sinasabi ko lang yung totoo. Kaya, bilang ministro, magiging kolektor ka ng abuloy. Kaya tawag ko sa mga, halimbawa kay Manalo at ang kanyang mga ministro, kolektor lang yan ng abuloy para bigyan siya ng tulong. Kayo po, sinong nagsabi sinong nagturo kay Manalo na yung ministro niya magkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? Sino nagturo? Halimbawa si Manalo, nagbigay siya ng 5 milyon. Kanino pupunta? Sa kanya. Binigyan niya ng tulong yung ministro niya. Ito, mag-abuloy kayo ipakita niyo sa mga miyembro, nagbibigay kayo. Ang totoo nun, pinababalik lang niya yung ibang abuloy o yung tulong na ibalik nyo Ilan ang anak mo? Isang asawa mo, mga anak mo. Ibalik nyo yung tulong nyo sa akin yung mga membro, kanino pupunta yung kanilang ibibigay? Sa kanya rin, kay Manalo.
Kasi hindi po itinuturo yung totoong motibo ng pagbibigay ng abuloy. Kaya bago ka magbigay, kilalanin mo muna yung sarili. Baka ikaw na nga ang tutulungan eh. Ikaw na nga ang bibigyan. Bakit ikaw pa magbibigay? Eh bakit? Eh naghihirap ka eh. Kaya sinasabi ko po, sa mga miyembro ng isang reliyon, halimbawa sa Iglesia ni Manalo, pagka meron po kayong problema, gamitan nyo ng lente ang inyong reliyon, hindi nyo makita. Pero ipinagmamalaki nyong mayaman. Hindi nyo makita kahit na pinagmamalaki nyong mayaman. Bakit? Ito po, gamitan nyo ng lente. Eh lalo na po yung mga tagapagturo ninyo, hindi nyo makita. O hanapin po ninyo yung mga tagapagturo ninyo. Makikita mo ba si Manalo? Nagtatago. Mga ministro nyo, nagtatago. Kaya marami po nagagalit. Ikinagagalit nila. Akala nila, basta na lang sila. Kasi po karamihan kasi, basta na lang sila nagbigay. Hindi nila kinikilala yung tagapagturo nila. Hindi nila tinitingnan kung ano yung nangyayari sa ibinibigay nila. Pag-aralan po ninyo. Baka iginigisa ka na. Baka nagkukutis babae na yung inyong tagapagturo. Bakit? Eh wala siyang karapatan magtrabaho. Hindi, tukulin po nila mga ano. Pababasaan mo ng talata, ayaw. Eh ano po ang naging trabaho ng mga apostol? Ganito po ating matutunghayan. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 18, talatang 3. Pasinin po ninyo kung anong naging trabaho ni Apostol Pablo. 18:3. At dahil lang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuli siya sa kanila. At sila'y magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Ang tunay na tagapagturo, para hindi siya umasa sa tulong, nagtatrabaho. Kahit saan sila makarating. Ikukumpara natin sa mga tagapagturo ninyo. Eh si Manalo, hindi pwedeng utusan. Hindi pwedeng sabihan na, o lumabas ka naman sa opisina mo. Magpainit ka naman, magpasikat ka ng araw. Para hindi kayo magmukhang babae. Ang tunay ng ministro, kahit saan siya makarating, nagtatrabaho siya, tagagawa ng tolda. Eh saan kumukuha ngayon ng ibinibigay ng tunay na tagapagturo? Galing ba sa tulong? Katulad ng ginagawa ng iba't ibang reliyon, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan, salita ng buhay. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 21, 30, 31. Ikukumpara natin sa inyong rin. Kaya maraming nadaya rito. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. 35 o 34. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin, ang aking mga kasamahan. Ang tunay na tagapagturo nagtatrabaho. Para yung pangangailangan nila punan, manggagaling sa kanilang kinikita sa pagtatrabaho. Diyan, tanong natin, saan kukuha ng ibibigay? Galing ba sa tulong? 35. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto. Pagtatrabaho po yun, ha? Matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin ng sinabi ng Panginoong Yesus. Mas mapalad na nagbibigay kaysa tumatanggap. Sino pong mas mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay, binibigyan. Yung pong binibigyan, halimbawa sa Iglesia ni Manalo. Meron po siyang eroplano, meron po siyang bahay sa Portland, meron siyang helicopter. Ituturo ba nila? O mga kapatid, ito na po yung binibigyan natin. Meron siyang magarang opisina. Eh, paano magtuturo niya? Hindi po ang tungkulin nilang mga
Ituturo ba nila na, mga kapatid, ito na po yung binibigyan natin. Lagi nakamerkana. Hindi man lumalabas sa kanyang opisina, nakamerkana. Hindi man lumalabas, nakabarong. Bakit hindi siya lalabas? Malamig eh. Kung sa labas lalo na sa Pilipinas, mainit eh. Ituturo ba nila na ganun ang kanilang sekta o reliyon? Lalo na yung mga tagapagturo. Hindi. Bakit? Wala na magbibigay. Kumbaga, hindi mo naman pwedeng sabihin lihim, pero nakikita nila. Pero yung mga tao, dahil kasi hindi pinag-aaralan, teka muna kapatid yung palang binibigyan natin dito naka-aeroplano, nakabahay sa Porgas pa. Kinukonsinti natin siya. Huwag na kami magbibigay. Bakit? Naghihirap kami. Pagkatapos kayong mga miyembro na nagbibigay, ang tutulig sa inyo ngayon, yung gobyerno. Samantalang kayo pala ang nagkakasala. Nagkakasala kayo, bakit? Dinadala nyo sa sekta ang inyong kinikita. Pagkatapos, ang tutulig sa inyo, yung gobyerno. Sabi ni Marcoleta, 65% ang naghihirap. Hindi niya itinuro. Paano kasi dinadala nyo sa sekta Ang nililimusan nyo, naka-aeroplano. Ang nililimusan nyo. Kaya marami po magagalit sa atin. Kaya bago po kayo magbigay, hindi po masamang magbigay. Kung ang bibigyan nyo yung mahihirap, para guminhawa. Pero hindi naman po habang buhay na bibigyan nyo yung mahihirap. Kaya ang ibibigay mo sa mahihirap, yung gamit sa pangingisda, para pawisan siya. Nangyayari po sa inyong reliyon. Ang binibigyan ninyo, yung mga tagapagturo ninyo, nagkukutis babae. Hindi, mga tagapagturo po sila ng ibang hindi nga nagtuturo magpapanggap na waring ministro ng katwiran. Ituturo ba nila? Mga kapatid, eto na po yung ating... Kaya nga po ang Iglesia ni Manalo, hindi nila itinuturo merong yung mga ministro ni Manalo. Hindi po nila itinuturo merong eroplano si Manalo. Meron siyang bahay sa Fort Best Party. At hindi po nila pwedeng ipagmalaki na meron po silang arena sa pamagitan ng mga ministro. Meron silang eskwelahan, meron silang hospital. Hindi po nila pwedeng ipagmalaki. Bawal ituro ng mga ministro yan. Kaya pag kami nakita kayong ministro ni Manalo, mag-declare ka nga ng source of income. Sasabihin ba nung ministro, paano kami magkakaroon ng source of income? Wala kaming karapatan magtrabaho Pagkatapos pinag-declare mo kami ng source. Sino bang may-ari niyan? Mga kotse, mga bahay, mga opisina. Kanino ba yan? Helicopter, aeroplano. Kanino ba? Hindi ba namumuha na ng inyong reliyon? Arena, eskwelahan, hospital. Bakit ka nangihingi pa? Kaya alam niyo po, lalo na sa isang reliyon, halimbawa sa Iglesia ni Manalo, ang marami sa kanila mahihirap. Mukha nga lang ang akala mo meron. Lalo na pagka tumugon sila sa tinatawag na pagsamba kasi hindi sila mukhang mahihirap. Talagang nagbibihis sila ng maayos Pupunta sa kapila Pero pagdating sa bahay, kaya po, bago po kayo magbigay, kaya sinasabi ko sa karamihan, kayong nagbibigay, kinukonsinti ninyo ang binibigyan ninyo. Nagkakasala kayo. Bakit hindi nyo hilahan kung sino yung binibigyan ninyo? Kung anong ginagawa? Palabasin ninyo. Kung talagang sila ay tagapagturo ng Ebanghelyo o magpapakuno ng waring ministro ng katwiran. Nagpapakilala kang, alam niyo po,
Ayaw kong basahin ito. Ikumpara ninyo rito ang inyong sekta o reliyon. Halimbawa sa Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Marcos, Kapitulo 10, talatang 42, 43, 44. Pansinin po ninyo. Ikumpara nyo sa inyong iglesia na kinaaaniban kung magkatulad. Aklat po ng Marcos, sa magandang balita, Biblia ko po babasahin. Yes. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ano po yung dinadakila? Yung pong pinakakaya nyo, tatawagin yung executive. Eh, sino po yung executive minister nito? Si Manalo. Pinapanginoon. Ito po. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo, na mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon. Sinusunod. At ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Ito po yung katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo na ibig maging dakila. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Ay yung pinakakain mo. Pinakakain mo na, binibigyan mo ng kotse, eroplano, kung ano-ano. Lalabas ba siya para magturo o maghanap ng tuturuan? Nagtatago. Masasabi mo bang alipin yan? Alipin ng mga nagbibigay ng abulo, hindi. Kasi walang karapatan magsalita yung mga nagbibigay ng abulo. Dapat yung mga nagbibigay ng abulo may karapatan magsalita doon sa kinikilala ng tagapagturo. Eh ano pa bang kulang, kapatid, para lumabas ka, para maghanap pa ng tuturuan? Kami nagtatrabaho, kaming nagbibigay. Kami pa rin ba ang maghahanap ng tuturuan mo? Eh samantalang ikaw bilang ministro, wala kang karapatan magtrabaho. Umaasa ka lang sa tinatawag na tulong, pati asawa mo bawal magtrabaho. Bakit di ka maghanap ng tuturuan? Bakit di ka lumabas? Pati asawa mo, kasama mo, lumabas kayo. Tuloy natin ang basa. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang Kristo, pati buhay, ibibigay niya. Eh yung mga tagapagturo ninyo, magbigay lang ng abuloy, wala. Hindi magawang magbigay ng abuloy. Kilalanin niyo mga tagapagturo niyo kung makakapagbigay sila ng totoong abuloy. Pero alam nila yung utos, si 2 Corinto 17, magbigay ang bawat isa. Eh paano sila makakapagbigay? Ang Kristo pati buhay, ibibigay niya. Eh turuan niyo yung mga ministro ninyo, mga kapatid wag na yung buhay mo, pera na lang. Eh paano ka makakapagbigay ng abuloy? Ng totoo, kung wala kang karapatan magtrabaho? Huwag na yung buhay mo, pera na lang. Sinong nagturo sa'yo na sa magitan ng tulong, doon mo kukunin yung ibibigay mo? Eh, lantaran mo kaming dinadaya. Pero yung mga nagbibigay, nakikita na nila yung binibigyan nila. Naka-aeroplano, nakabahay sa Fort Gaspar, naka-opisina, hindi lumalabas. Nagsasawa ng ibo. Kaya nagkakasala. Bakit? Eh wala kasi silang karapatan na magsalita.
dun sa kinikilala nilang tagapagturo. Dapat turuan nyo. Alam niyo po, mas maganda basahin ko. Para magkaroon po kayo ng karapatan na magsalita sa inyong kinikilalang tagapagturo. Ang babasahin ko po sa inyo, unang Korinto, 14, 29, 30, 31. Ito po hindi itinuturo sa inyo. Kaya wala kayong karapatan magturo doon sa mga tagapagturo ninyo. O doon sa mga umaasa sa limos. O yung binibigyan nyo ng limos. 29, 30, 31. Kasi po ninyo. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo ro'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman na nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Pangungunahan ng 2 o 3 sa tunay na pagsamba. Kapag ka tumanggap ng kaloob yung nakaupo, yung tinuturuan ng 2 at 3, titigil yung 2 o 3 para makapagsalita. Sa inyong reliyon, halimbawa ang isyo, pagbibigay ng abuloy, kapatid bilang ministro, bilang pastor, bilang tagapagturo, paano kayo makakapagbigay? Kung ganyan na umaasa lang kayo sa tulong o limos. Sa makatuwid, sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, magagaraman ng ating kapilya. Kung nagkukunwari kayo sa pagbibigay ng abuloy. Hindi po katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Ang bibigyan dapat, hindi po kayo. Kung tutusin kayo, mga umaasa sa tulong, hindi kayo dapat bigyan ng tulong. Kung babasahin natin ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10. Ang bibigyan dito yung mahihirap, hindi yung nakakapagpahirap. Kayo po ang nakakapagpahirap Bakit? Wala kayong karapatan magtrabaho Sa panahon ng pagsamba o pagtitiro, nagkukunwari kayo sa pagbibigay ng abuloy. Hindi ba nakikita ng Diyos ang pagkukunwari ninyo sa pagbibigay ng abuloy? Bakit nagkukunwari? Galing sa tulong. Yung nagbibigay, saan galing? Sa kanilang kinikita. Kaya wala pong silbi ang pagsamba natin. Kapag kaganyan po ang ginagawa natin. Magagara nga. Kaya nagkukunwari ka naman sa pagbibigay ng abuloy. Kung tutusin, ang dapat bigyan yung mga mahihirap, hindi yung nakakapagpahirap. Kayo po ang dahilan kung bakit kami naghihirap. Sa kabila na kami nagbibigay, naghihirap kami. Wala kaming kinatamasang hasik. Wala kaming kinatamasang mula sa Diyos. Ibig sabihin, dahil kinukonsinti namin kayo. Nawa sana naunawaan at naintindihan po ng karamihan. Ito pong ating pagtuturo. Turuan natin ang ating mga tagapagturo na magturo ng totoong salita ng Diyos. Suriin natin, batay sa unang 1:4-1. Kilalanin kung paano sila nakakapagbigay. Kung sino po yung binibigyan.